sa bawat isa. Ready na po ba kayo? Yan. So nawa, ready na po kayo at prayer meeting na po natin. At bago po yan, hayaan po natin na mapapurihan po muna natin ng lubos ang ating Diyos sa buhay. Ano po? Sige po, papurihan po natin ang ating Diyos sa buhay. Yes, oh God. Lord, tunay nga po, Panginoon, na Diyos ka sa amin, Panginoon. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras ay nariyan ka, oh God. Yes, oh Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Yes, oh Jesus. Hallelujah. Oh Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. Yes, O God, O Diyos. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Yes, O God. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Yes, O God, wala nang papantay sa'yo. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais
sa lahat ng oras. Nariyan para sa amin, Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Dakilain ka. Dakilain ka sa buhay ko. Dakilain ka, Panginoon. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. Yes, oh God, salamat nga po, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na dakilain ka palagi sa aming mga buhay, Panginoon. Yes, oh Jesus. At ang pangalan mo nga po, Panginoon, ang lagi namin tatawagin, Panginoon. Pagkat ang tulong mo, Panginoon, ay sa'yo lamang nanggagaling, Panginoon. Yes, oh Jesus. Salamat, salamat, Panginoon. Salamat. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Saan manggagaling ang tulong ko, Panginoong Jesus? Ako ay dinggin mo, pag-asa ko ay sa iyo. Magtitiwala ako, pag-ibig mo lagi ang sandigan ko. Saan manggagaling? Saan manggagaling ang tulong ko, Panginoong Yesus? Ako ay dinggin mo, pag-asa ko ay sa iyo. Magtitiwala ako, pag-ibig mo lagi ang sandigan ko. Pangalan mo ang tatawagin ko, Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinundo ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Pangalan mo ang tatawagin mo, Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Jesus, ikaw! Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoon, natin mo'y pag-asa sa lahat ng tumatawag. Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Jesus, ikaw. Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoon, natin mo'y pag-asa sa lahat ng tumatawag. Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Jesus, ikaw! Jesus, ikaw
Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Sige po, pangalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Pangalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoon, natin mo'y pag-asa sa lahat ng tumatawag. Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoon, natin mo'y pag-asa sa lahat ng tumatawag. Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoon, natin mo'y pag-asa sa lahat ng tumatawag. Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Yes, oh God, salamat nga po, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na sa'yo manggagaling, Panginoon, ang tulong namin. At salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat sa iyong wagas na pagsinta sa bawat isa sa amin. Amen and amen. Sige po, tayo po ay sama-sama manalangin. Hallelujah, Lord. Ama naming Diyos na banal at dakila sa lahat, patuloy ka po namin pinupuri at sinasamba sa gabi ito. Father God, kami po ay buong pagpapakumbabang lumalapit sa iyo ngayong gabi. Father God, sa amin pong gawain ngayong gabi, patuloy na ikaw po yung mataas, patuloy na ikaw yung makita, patuloy na ikaw yung marinig. Father God, kayo po yung patuloy na kumilos sa gabing ito. Dalangin po namin na patuloy mo pong bigyan ng karunungan nagmumula sa iyo, ng pangunawa ang bawat isa. Panginoon, ihanda mo po ang aming mga sarili, ang aming mga puso, ang aming mga isip, Panginoon, sa gagawin mo sa amin ngayong gabi. Ihanda mo po ang aming mga pandinig, Father God, sa mga sasabihin mo sa amin ngayong gabi. Kaya dalangin ko, Panginoon, na patuloy mo pong pakalinisin ang buhay ng bawat isa. Patuloy mo pong pakilusin ang iyong banal na Espiritu, Father God, sa buhay ng bawat isa sa aming mga tahanan. At maging Panginoon sa lingkod mo na gagamitin ngayong gabi upang maghayag ng iyong salita. Ikaw po yung patuloy, Panginoon, na makita sa buhay niya. Tago mo po siya sa iyong likuran. At Panginoon, tanging ang tinig mo lamang po ang marinig sa gabi ito. Ikaw po yung patuloy na magpala sa buhay niya. At ikaw po yung patuloy na magpala sa buhay ng bawat isa sa gabi ito. Naniniwala po kami na mayroon pong ikaw sasabihin, na mayroon ka pong bagong revelasyon sa buhay ng bawat isa. Kaya Panginoon, salamat po. Kasi po namin pinagkakatiwala ang gawain ito. Naniniwala po kami na ito ay tagumpay na simula pa lamang hanggang wakas. Kaya salamat, Father God. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat. Sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri. Salamat po dakila at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa.
lalo higit po sa ating Diyos na buhay. Ngayon po ang gabing ito, tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Lord. Pero bago po yan, tayo po muna ay sandaling tumungo at tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, magandang gabi po. Maraming salamat muli sa pagkakataong ito na kami po ay mag-aaral ng iyong mga salita. Dalangin po namin, Panginoon, na kami samahan mo. Bigyan mo po ako ng karunungan, Panginoon, na nagmumula sa iyo upang ang mga salita mo na akin pong bibigkasin sa gabing ito, Panginoon, ay naaayon sa iyong kalooban at tanging Panginoon, yun pong makakarinig, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, na pagpalain ng iyong mga salita. Salamat, Lord Diyos, dahil ang katagumpayan ay amin na pong idinideklara sa mga oras na ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Yan. Magandang gabi pong muli sa bawat isa. So, kamusta po? Merry Christmas and a Happy New Year. So, ngayon pong season na ito, alam ko na nag-celebrate na po ng Kapaskuhan ang bawat isa. Sa ibang lugar naman po, hindi pa. Kasi hanggang January 6 yata yung Paskuhan, kung di ako nagkakamali. Pero, ngayon ay malapit na tayong matapos ng 2021. No? At papasok na tayo sa panibagong taon, yung 2022. Excited na po ba kayo? Bago yan, kamusta po ba yung Pasko ninyo? No? Marami bang natanggap na regalo? O marami kayong binigyan ng regalo at papasko? No? Marami bang pagkain kinain? Ilang kaliwat ka ng Christmas party? O diet pa rin hanggang ngayon? Ayan. So ngayon pong gabing ito ay, kumbaga, atin pong patuloy na naramdamin yung ganito pong season ng Kapaskuhan at ganito pong pagkakataon na tayo po ay makakapag-celebrate ng kapanganakan ng atin pong Panginoon. Alam niyo po ba, may dalawang perspective po kapag ganitong mga season. Una yung perspective na, ay okay lang, hayaan na natin, isang araw lang naman yung Pasko. Palipasin na natin yan, magsara tayo ng bahay, yan, huwag na tayo magpakita sa iba. O kaya naman, mag-out of town tayo para hindi na natin maka-encounter yung ating mga inaanak. Yan. So, one day lang naman yan. Pero, meron naman yung other perspective po ng ganitong celebration ng Kapaskuhan na ang thinking naman ano ba yan, isang araw lang? Di ba pwedeng araw-araw Pasko parang katulad sa mga bata? Alam ko yung mga bata ngayon, mas masaya compared po last year, di ba? Kasi last year, hindi pa sila malaya, hindi pa nakakalabas, wala pang chance para makita ang mga ninong at ninang. At syempre, yung tradition po dito sa atin sa Pilipinas, yung magbabahay-bahay para mamasko. Pero ngayon ito napansin ko nga po, hindi lang mga bata, ultimong matanda, mga dalaga at binata, talagang, sabi nga, pulo-pulutong daw yung pamamasko ng mga tao nung araw ng Kapaskuhan mismo. At hindi rin naman natin masisi, kumbaga parang compare nga po kasi last year, ngayon is mas naging maluwag, kaya ganun yung nangyari. Pero, sabi nga dito, ay paano ba natin mapapanitili na araw-araw ay Pasko? Actually, sa paningin natin, imposible naman na araw-araw ay Pasko. Pero, sabi nga dito, we can make every day a holiday. No? Pwede natin gawing araw-araw ay holiday. Bukod dun sa mga sa ngayon walang trabaho na para bang everyday ay hawak nila yung oras nila, no? Pero ngayon, ang pag-uusapan po natin ngayong gabing ito ay bukod sa pagiging holiday or pagkakaroon ng holiday, kung hindi, making everyday a holy day. Alam niyo po ba, ang holiday, o yung ganito nga po mga pagkakataon, ang holiday ay nagsimula po yan sa word na holy and day. Yan. So, kaya po pala nagkaroon ng salitang holiday. Ibig sabihin, holy and day. Kung mapapansin nyo, yung mga holidays natin, celebration ito related sa religious activities. Yan. Sabi nga dito, it is a religious festival and a day of recreation free from labor and toil. So, yung holiday, yun talaga yung, kumbaga, walang trabaho, no? And, siya ay normally sineselebrate sineselebrate siya bilang pag-alala sa isang holy event or entity or person. Ano po? So, yun daw yung holiday. Pero, paano ba natin magiging or magagawa na ang bawat araw daw ay
holy day. No? From the word nga, na holiday. So, from its root word na holy day. So, yun yung pag-uusapan po natin ngayong gabi ito. No? Sabi nga sa title na Making Everyday a Holy Day. So, paano ba natin gagawin yon? Actually, isa lang po ang sagot. No? Sabi dito, by sustaining our connection to the most holy one. Sustaining. Paano pa pag sinabing sustaining? So, yun yung pagpapanatili. Ma-maintain natin. At ang sabi nga po sa Mateo, chapter 24, verse 13, alam kong ito po ay gasgas na palagi nang nagagamit ito sa preach. Pero, ito pa rin po yung mensahe ng Panginoon sa gabing ito. At alam ko po na ang bawat isa ay meron at meron pa rin po na mapupulot po na mensahe ng Lord ngayon pong gabing ito. Sabi nga sa Mateo 24:13, but the one who stands firm to the end will be saved. O yung sa Tagalog nga po, sabi dito, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. So yung mananatili, ano? So, paano ba natin mapapanatili yung atin pong holy life? No, sabi nga dito, by sustaining our connection to the most holy one. So, gusto natin araw-araw Pasko, araw-araw holiday. Pero higit sa lahat, dapat po, we'll make sure na every day is holy day. So, meron po akong ginamit ditong acronym. Yan. So, mahilig tayo sa acronym eh. Gusto natin yung mga ganyan. May pa-acronym. So, hawakan nyo na po yung inyong panulat, ang inyong notebook, ang inyong Bible, at atin po itong namnamin. Ano? So, ginagamit ko po dito yung word na sustain. Yan. Bilang atin pong root word, dun sa kung paano ba natin gagawin ang bawat araw ay holy day. Sustain. So, S-U-S-T-A-I-N. So, start po tayo dun sa S sa una. Ano? Sabi po dito, number 1, yan. Sabi nga, how to make everyday a holy day. Number 1, secure your connection. Paano ba natin masisecure yung connection natin? Bago po ang lahat, tanungin ko muna kayo, ano po? Bago natin i-secure yung connection, ang tanong, connected ka pa ba? Connected ka pa ba sa true or do sa puno, no? Sa true vine, no? Connected pa po ba tayo kay Lord? O connected lang? Kuwari ang connected lang. Sa panlabas lang. Pangalawang tanong, tama pa ba yung connection mo? Baka connected ka nga, pero hindi na sa tamang connection, no? Mali pa lang password. Yan. So, di ba kapag sa isang Wi-Fi or anything po na may password, ay hindi mo mabubuksan yung secret entity, nalala ko yung preach po doon sa media team na Christmas party, no? So, gumagamit kasi tayo ng passcode or password para mabuksan yung isang secret identity or secret entity. Sorry po. Secret entity. At kapag hindi mo alam yung password, hindi ka makakapasok doon sa secret entity or hindi ka makakakonect. Tama? So, dapat masecure natin yung ating connection. Tama pa ba yung connection mo? O iba na yung kinoconnectan mo? No? I-check natin yung sarili natin, mga kapatid. Kasi, baka akala natin connected pa tayo. Sabi nga, baka akala mo nakatayo ka, no? Yung mga nag-aakala na nakatayo pa, baka daw po tayo mabuwal. So, kailangan tama ang connection. Yung connection natin sa ating leader, tama pa ba? Yung connection natin sa ating pastor at pastora, tama pa ba? Connection natin sa Lord, tama pa ba? O baka hindi na pala tayo connected, akala natin connected pa tayo. So, i-check po natin yung ating sarili. Bilang pagpasok natin ng 2022, we will start anew. Bagong taon po yun. Hindi ibig sabihin, palaging bago ng bago. Kailangan masustain natin. Ano? Masecure natin na connected pa rin tayo pagtawid ng kasunod na or next year. Sabi pa dito, sabi nga po sa Mateo chapter 7 verse 21, sabi dito,
Yan. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ayan. So, sabi nga, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay maaaring pumasok sa kaharian ng langit. Kaya palagi natin i-check yung sarili natin. I-evaluate mo, connected pa ba ako? No? Kasi para araw-araw mapakapamuhay tayo ng may kabanalan, living a holy life, holy day, dapat po strong yung connection natin sa ating Panginoon, sa ating leader, sa ating pastors. Ano po? Kahit sa family natin, kailangan strong din yung connection natin. Kasi kung hindi magkakaunawaan. No? Wala tayo sa same page. Magkaibang page na pala, hindi nyo alam. Okay? So, yun yung number 1. Secure your connection. Number 2, yung letter U, sabi dito, understanding your connection. Ayan. Kung kanina, sinecure mo yung connection mo, kailangan connected ako. Connected pa ba ako? Ganun yung tanong sa number 1. Number 2, understanding your connection. Ano ba pag sinabing connection? No? Ibig sabihin yung umpisa, at saka yung other side, yung isang left and right, kailangan sila ay connected. Pag hindi sila connected, sila ay hindi magpa-function ng maayos, di ba? So, pag sinabing connection, pareho dapat siyang nagfa-function. Kung si Lord, tayo ay bine-bless niya, no? Kailangan tayo din nagfa-function tayo. Tayo, may ginagawa tayo para kay Lord. So, kailangan maunawaan po natin yung connection na meron tayo sa ating Panginoon. Yung connection na yun, hindi basta-basta kilala mo siya, tinanggap mo siya bilang Lord and Savior. Hindi lang ganun eh. Kailangan, meron tayong strong connection sa ating Panginoon. Alam ko, lagi na natin itong naririnig sa mga preach. We have a strong connection sa ating Panginoon. We have a strong relationship sa ating pong Diyos. Kung bakit? Kasi father and son relationship. Kasi sonship, di ba? Bilang anak ng Diyos, tayo ay anak ng Diyos. So we have the father-son relationship. So very strong po yung relationship na meron tayo, yung connection na meron tayo sa atin pong Panginoon. At kailangan maunawaan natin na ganun yung connection na meron tayo nang tinanggap natin ng ating Lord. Kaya kung may mga pagkakataon na nagda-doubt ka, kaya naman tingin mo mahina ka, tingin mo hindi mo kaya, tingin mo hanggang dito na lang ang buhay mo, hindi ka na uunlad, hindi ka na aangat. Kapatid, kung ikaw ay may panalalig sa Lord, kung tinanggap mo siya bilang Lord and Savior at naniniwala ka na siya ay iyong Diyos, na siya ay iyong Panginoon, na ikaw ay kanyang anak, meron tayong strong connection sa ating Panginoon. Kung ano ang meron ng Lord, pwede din tayong magkaroon. No? Kailangan lang maunawaan natin yung strong connection na meron tayo sa ating Panginoon. The Father and Son relationship. Sabi nga dito, tayo daw ay heirs of the kingdom of God o tagapagmana tayo ng kaharian ng Diyos. Yun lagi ang tatandaan natin. Huwag natin kalilimutan yun. Ano po, sa bawat araw ng ating buhay, lalo na ngayon, alam ko kung yung 2021 naging struggle sa atin or merong mga pagsubok, lalo na mula pa nung 2019, sorry. Lagi natin iisipin sa 2022, meron bagong revelation ng Lord sa ating pong buhay. Naalala ko nung binabasa, yung umpisa pa lang po ng pandemic, sinabi nga na normally ang pandemic daw ay tumatagal ng 3 years. So sa atin, sa Philippines, nagsimula siya ng 2019. 2019, tama, 2020, sa atin pala 2020, March. And then 2021, ngayong taong ito, matatapos na, so 2 years na halos. And then 2022, so yun yung huling taon ng era ng pandemic na ganito daw, no, na nakaka-move on yung isang country. So maniwala tayo na patapos na yung taon ng pandemic at merong mas maganda na ibinigay na ang Lord sa susunod na mga taon. Kaya lagi po nating tatandaan na meron tayong connection sa Lord. At kailangan hindi yun maagaw ni naman. Okay? So yun, ano nga po yung una? Yung S, secure your connection. Pangalawa, yung letter U,
Understand your connection. Yung pangatlo naman, letter S po tayo ulit. Set an intimate time with the Lord. Yan. So, kung paano daw natin magagawa na every day is a holy day, mag-set tayo ng intimate time with the Lord. Alam ko po palagi na nating naririnig ito, no? Yung intimate time with the Lord. Pero ano ba pag sinabing intimate? Pag sinabing intimate, personal. Personal na ugnayan mo. Private. Pag sinabing private, ikaw lang at yung kausap mo, no? Hindi siya congregational, kung hindi more on intimate, more on personal, private. At sabi nga dito, pag sinabing intimate, heart to heart. Hindi lang yung basta nag-uusap. Sabi nga, magkaiba daw yung nag-uusap or kumbaga nag-uusap lang kayo verbally sa nagko-communicate. Kasi yung iba, kausap mo siya, literal na kausap, pero hindi kayo nagkakaintindihan. Pero ang maganda daw po is nagko-communicate heart to heart, nagkakaintindihan kayo. So, dapat meron tayong intimate time sa atin pong Panginoon. So, sa papaanong paraan, alam kong ito'y familiar na through our prayer, our devotion, Bible reading, pati po yung pag-attend natin ng service, no? And pag-attend natin ng mga mentoring or trainings. So, palagi nating iisipin na we are still in progress po sa ating relasyon sa ating Panginoon. At araw-araw, kailangan nating hingin sa Panginoon na tayo ay Kanyang hubugin, na tayo ay Kanyang baguhin ayon dun sa nais niya. Kasi everyday, ang kaaway nag-iintay po talaga, naghahanap siya ng masisila. At kung tayo ay mahina sa ating pong sarili, sa ating laman, mabilis tayong mabilis tayong tatamaan, mabilis tayong masusugpo, magagapi ng kaaway. So, we must set an intimate time with the Lord. Lagi nating isipin yan, lagi nating panghawakan yan, lagi nating gawin yan. Kung ngayong 2021, hindi mo pa siya nagawa religiously, ipangako mo sa Lord at talagang gawin mo, kapatid, na magkaroon ka ng intimate time ng ating pong Panginoon ngayong 2022. Ako, isa yan sa goal ko po talaga, personally, kasi the past year, ngayong 2021, magmula nga po nung nagka-baby ako, parang yung intimate time with the Lord, hindi ko siya religiously nagagawa. Kaya siguro may mga times din na parang pakiramdam natin, or ako personally, pakiramdam ko ay hindi ko agad makaniig ang ating pong Panginoon. But still, huwag tayong titigil, no, hanggat hindi natin nararanasan yung presensya ng Lord. So, yun po yung pangatlo, set an intimate time with the Lord. Number 4, ito na tayo, letter T. Sabi dito, trust God's ways, not your ways. Yan. Kadalasan sa tao, lagi nating iniisip kung ano yung makakabuti para sa atin, makakabuti para sa ating pamilya. Kaya lang, hindi natin minsan na-check, no? Hindi nako-consult. Nalala ko yung preach po ni Bishop Oriel. Baka gawa ka ng gawa. Hindi mo nako-consult yung tunay na dapat nakakaalam or siya yung may hawak ng blueprint. So, lagi natin i-consult kung kalooban ba yun ng Lord. Ano po? Sabi nga, ang lagi natin pakinggan ay God's voice, not own voice. Diba si Jesus nga, doon nga po sa Luke chapter 22 verse 42, ang sabi nga doon, sabi niya, Ama, kung maaari po ay ilayo mo sa akin ang kopang ito, ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Kahit siya man, gusto niya yung hirap, alam niya yung hirap during that time na gagawin niya or kakaharapin niya yung crucifixion. Pero ang sabi pa rin niya, Lord, not my will, but yours be done. So, ganun din po tayo. Hindi man natin naiintindihan yung nangyayari sa ating paligid. Still, yung pandemic na ganito, ano po, umaaring sa ating personal na buhay, sa ating relasyon sa ating Panginoon, umaaring yung atin pong nakikita sa ating paligid. Hindi man natin naiintindihan, pero palagi nating isipin at palagi nating isa puso na magtiwala tayo dun sa paraan ng Panginoon, huwag dun sa atin pong sariling kapamaraanan. Kasi kadalasan, pag sariling kapamaraanan, medyo may kapalpakang nangyayari. Ano po? Kaya huwag nating, kumbaga, pagdududahan yung capacity ng ating Panginoon. Magtiwala po tayo sa Kanya.
No? Para araw-araw talaga mamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Lord. Kasi pagka namumuhay tayo doon sa sarili nating kakayanan, alam niyo po, everyday parang struggle. Na feeling mo, ano bang gagawin ko? Kaya ko ba to? No? Maitatawid ko ba tong araw na to? Pero kung magtitiwala tayo na ang Lord ay may magagawa, ang Lord kaya niyang gawin yung higit pa sa maaari nating hilingin at isipin, magugulat ka na lang at the end of the day, wow, nagawa ko pala to, nakaya ko pala to, napagtagumpayan ko tong pagsubok na to. Ano po? So, palagi lang tayo magtiwala sa Lord sa lahat po ng ating ginagawa at maniwala tayo na ang Lord ay meron ng solusyon sa bawat pagsubok. Ano po? Yan. So, salamat sa Panginoon. Yan, number 5 na po tayo. Okay, mag-alala, wag po kayo mainip. Konti na lang ito. Okay? Number 5, ano po yung letter na? S-U-S-T-A na tayo. Sabi po dito, always obey His commands. Yan. Alam niyo, sobrang familiar na to sa lahat. Alam na po natin ito, na tayo inuutusan ng Panginoon na sumunod sa Kanya. Sabi nga, basahin ko lang po yun doon sa Deuteronomy chapter 11, verse 26 hanggang 28. Ang sabi po dito, see, I am setting before you today a blessing and a curse. The blessing if you obey the commands of the Lord your God that I am giving you today, and the curse if you disobey the commands of the Lord your God and turn from the way that I command you today by following other gods which you have not known. So, ibig sabihin lang po, in short, kapag sumunod tayo sa Lord, yung obedience, sabi, kapag nag-obey daw tayo sa command ng Lord, tayo ay pagpapalain. You will be blessed. Pero, kung tayo po ay susuway, no? O yung disobedience, tayo po ay makakaranas ng curse daw or sumpa. So, saan ka? Sa blessing o sa curse? Siyempre, dun tayo sa blessing. Kaya po tayo ay huwag titigil na sumunod sa Lord. Lagi nating sikapin every day na tayo po ay sumunod sa kalooban ng ating pong Panginoon. Ngayon, ang tanong, paano ka susunod kung hindi mo alam yung rules? Hindi mo alam yung commandments? So, still po, papasok tayo doon sa number 3. Yun pong prayer, devotion natin, and Bible reading. Okay? So, palagi nating isipin that obedience is an act of worship. Kapag sumusunod tayo sa Lord, parte siya ng ating pagsamba sa Kanya. Kasi syempre, kung hindi ka susunod sa ating Panginoon or hindi ka tutugon dun sa panawagan ng Panginoon sa Kanyang utos, hindi mo magagawa yung kalooban niya. Yung worship or yung pagbibigay kaluguran sa Panginoon, hindi mo rin nagagawa. Sabi pa nga dito, obedience proves our love to God. Kung mahal mo ang Lord, susunod ka. No? Actually, yun yung pinaka reason bakit tayo sumusunod, mahal natin si Lord. No? Kaya dapat, kapatid, i-check natin yung ating sarili. Tayo ba ay nagmamahal pa sa Lord? Nasusunod pa ba natin si Lord? O out of curiosity, no? Out of routine na lang ang nangyayari? O nagpapadala ka na lang sa agos ng mga kapatid na, uy, sila ginagawa to, gagawin ko na lang din. So, palagi nating isipin or palagi nating tandaan to always obey His command. Sabi nga, lagi naman yan at the end, there is a reward for obedience. No? Meron po reward na nakaabang sa atin kung tayo susunod sa Lord. Pero syempre, huwag tayong palaging after sa reward. Palagi nating isipin na ito ay ginagawa natin kasi ito naman sadya yung disenyo ng Lord sa atin na tayo ay bigyan siya ng kaluguran, na tayo sumunod, maging co-worker or commission ng ating pong Panginoon. Okay? So, yun po yung letter A. Ayan, tapos na tayo sa S, U, S, T, A. Nasa letter I na tayo, dalawa na lang. Sabi po sa I, imitate God's footsteps. Ano pa pag sinabing imitate? Gayahin, kopyahin, mirror copy, ano po? Duplicate. No? So, imitate daw natin ang ating pong Panginoon. Sabi nga sa 1 Peter chapter 2 verse 21, sabi dito, to this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His footsteps. Alam nyo ba, ang main purpose po ng Lord, bakit siya pumunta dito sa mundong ibabaw?
bukod sa yung pinakang number 1 niya is to save the lost, para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Pero ang kasunod nun, gusto niyang ipakita or to set example kung ano yung dapat nating gawin dito sa mundo. No? Kaya si Lord mismo nagkatawang tao siya para mas ma-relate niya yung dapat na gawin natin dito po sa mundo. So, binigyan niya tayo ng example na dapat nating sundin. No? Gagawin na lang natin, kapatid. At dito na nga, andito sa Bible yung examples na dapat nating gawin. Okay? So, dapat po talaga tayo ay makatugon doon. And let's imitate God's footsteps. Sabi pa nga dito, sa Efeso chapter 4, verse 32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. Yan. Parang kamukha niyan. Pinatawad tayo ni Lord sa ating mga kasalanan kahit hindi tayo karapat-dapat. Pinatawad niya tayo, kapatid. And just the same, kung meron man makagawa sa atin ng hindi maganda or, kumbaga, nagawan tayo ng pagkakamali, kailangan din tayo ay magpatawad kung paano tayo ipinatawad ng Lord. Wala tayong karapatan magkimkim ng galit sa iba. Kasi tayo man din, kung si Lord lang, no, we are not worthy of His love with His time. No? Pero ginawa niya yun. Pinatawad niya tayo. Minahal pa rin niya tayo despite our shortcomings, despite our disobedience. So, dapat po, mas maging katulad tayo ng ating Panginoon. Ano ba si Lord? Si Lord naman ay loving. He's patient, self-disciplined, forgiving, lahat na kay Lord na. At alam kong hindi naman natin magagawa yun on our own lang. Yung sa sarili lang natin. Pero kailangan natin yung grasya ng Lord para po magawa natin yun. So, let's imitate God's footsteps. And last, ito na, number 7 na tayo. Review muna tayo, kapatid. Number 1, secure your connection. Number 2, understand your connection. Number 3, set an intimate time with the Lord. Number 4, trust God's ways, not your ways. Number 5, always obey His commands. 6, imitate God's footsteps. And the last po, nurture our spiritual gifts. Alam niyo ba, may 3 daw pong type ng gift na binanggit sa Bible. No? 3 yon. Sabi yung establishing gifts. No? Tanda natin. Establishing gifts, ito po yung makikita sa Efeso chapter 4 verse 11 o yung tinatawag na fivefold ministry. Yan, di ko na po isa-isahin yan ha, yung lahat ng gifts na nabanggit or spiritual gifts na nabanggit po sa Bible. Yung fivefold ministry, yun yung alam ko po na majority, yun yung prophets, apostles, no, pastors, teachers, yan. So, yun. And then, yung pangalawa po, supporting gifts. Ano? Na matatagpuan naman po sa Roma chapter 12, verse 6 to 8. Ito, parang gusto ko itong basahin natin. Ano po? Roma chapter 12, verse 6 to 8. Sabi dito, yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung pagpapahayag, yan. So, yun po yung evangelism. Ano po? Ang kalooban ng Diyos, ang ipagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat na ating pananampalataya. Kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo. Mangaral ang may kaloob ng pangangaral. Yan. Kung pag-aabulay, mag-abulay ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Alam niyo po, itong supporting gifts na to, ito yung sinasabi nga na, kumbaga, katuwang ng atin pong establishing gifts o yung fivefold ministry ng ating pastors, apostles, ano po. So, ito yung patungkol sa paglilingkod, evangelism, and then yung pong giving din, ano po, teaching sa pagtuturo. Yan. So, yun po yung mga supporting gifts. And then, yung pangatlong type daw po is yung ministry gifts. Yung ministry gifts naman, matatagpuan po sa unang Korinto, chapter 12, verse 8 to 10. Buksan din po natin iyon. Unang Korinto, chapter 12, verse 8 to 10. Ang sabi po dito,
Sa isa ay pinagkaloob sa pamamagitan ng Espiritu ang kakahiyang magpahayag ng mga aral ng Diyos, at sa isa ay ang kakahiyang makaunawa ng aral ng Diyos. Ang isang Espiritu ring iyon ang nagkakaloob sa iba ng malaking pananalig sa Diyos, at sa iba ay ang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. Ayan, so meron po dito yung mga nagpapagaling. No po? Yun namang related sa nag-interpret po ng mga visions. And then sabi dito, may pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga kababalaghan. Yan. May pinagkalooban naman ng kahusayan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. At may pinagkalooban din ng kakahiyang makakilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang mula sa masamang Espiritu. O ito po yung tinatawag na discerning spirit. Ano po? May pinagkalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang wika, speaking in tongues, at sa iba naman ang pagpapaliwanag niyon. So, yun po yung nag-i-interpret naman. So, ito po yung tinatawag na ministry gifts. Ako po, naniwala ako na tayo bilang mananampalataya, meron tayong unique gifts na binigay ng ating pong Panginoon. Pero wag nating kalilimutan na gift nga ito, regalo. So, ibig sabihin, hindi siya, kumbaga, wala tayong effort. Wala tayong effort doon sa mga gifts na iyon na nabanggit. Kung hindi ipinagkaloob sa iyo yung spiritual gift na yan, kapatid, para iyong pagyamanin. No? Kasi yung gift na yan, ayan na yon. Designed na yan ni Lord. Ibinigay na niya sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin, pagyamanin mo yon. No? At atin po in-nurture talaga. Sabi nga, hindi naman madedevelop ang isang gift o isang talent kung hindi mo ipapagamit, kung hindi mo gagamitin. Kakalawangin lang yan. So, saan ba natin gagamitin? Saan pa natin i-develop yung gift na ito? Siyempre po, sa ating pong Panginoon, sa ating bahay-sambahan, no? Kaya wag mong isipin na, ito lang naman ang kaya kong gawin. Kaya ko lang naman is, OC lang naman ako. Pag sinabi OC, masusi ako pagdating sa mga kalat-kalat. Ayan. Alam niyo po ba, napakalaking bagay yan sa church. Lalo na kapag natayo na yung ating mega church. Ano po? At napakalaking bagay na merong pong isa o dalawang tao na mahilig mag-ayos. Yung ultimong gusto niya pantay yung mga pagkakapatas. Ayan. So, wag nating isipin na yung atin pong gift na tinanggap mula sa Lord ay maliit kumpara sa iba. Palagi nating isipin na anumang gift, anumang regalo, anumang kaloob ng Panginoon na ibinigay sa iyo, maliit man yan o malaki, kung yan ay gagamitin mo para sa Lord, siya na ang gagawa ng paraan para pagyamanin yan. No? Ako palagi ko to sinasabi. Nung bata naman ako, hindi naman po ako magaling kumanta, hindi naman ako marunong, sintonado nga po ako eh. Palaging labas yung litid ko dito kapag kakanta, parang hirap na hirap lagi. Pero salamat sa Lord kasi pag pinapagamit mo sa Kanya, gumaganda talaga. No? Kaya po huwag tayo manghinawa na gumawa para sa Lord. Kasi yung maliit na kakayanan mo, kaya-kaya niyang palakihin yun. Basta ipagamit mo lang sa Kanya. Amen po? Okay? So yun po yung 7, no? Na paraan para tayo daw po ay magawa natin na ang everyday is a holy day. Ulitin po natin. Number 1, secure your connection. Number 2, understand your connection. Number 3, set an intimate time with the Lord. Number 4, trust God's ways, not your way. Number 5, always obey His commands. Number 6, imitate God's footsteps. And number 7, nurture our spiritual gifts. Yan. So, alam ko pong busog na tayo dun sa mga how-to-dos natin. Ano po? Para po tayo ay patuloy na ang bawat araw ay maging holy day. O ito po ay araw na kasama ang ating pong Panginoon. So, as a conclusion lang po, sabi dito, be a Christian on season or off season. Ang pagiging isang Kristiyano po, walang pinipiling panahon. No? Hindi lang tuwing holiday mo aalalahanin si Lord, yung kapanganakan ni Lord. Kung hindi everyday, must be a holy day. Sabi nga dito, holiday is just a day. Yung holiday. Isang araw lang naman yung Pasko, isang araw lang naman yung bagong taon. But holy day should be every day. So let's sustain our connection to achieve a holy day every day. Yan. God bless po sa bawat isa at tayo po ay sandaling tumungo muli at tayo po ay manalangin.
Panginoon naming Diyos, kami po'y patuloy na nagpapasalamat sa mga mensahe mo na amin pong natutunan ngayong gabing ito. Salamat Lord dahil patuloy mong itinuturo sa amin kung paano kami po'y mamumuhay ng ayon po sa iyong kalooban. And Lord, this holiday season, hayaan mo po na patuloy na ang buhay ng bawat isa ay palalimin pa, Panginoon, ang aming relasyon sa iyo. Hindi lamang isang araw, kung hindi everyday, we must live a holy life or holy day, Panginoon. Maraming salamat po sa mensahe mo at naniwala ako na patuloy, Lord God, na ipapaunawa mo po sa bawat isang iyo po mga salita. At Lord, naniwala kaming ang katagumpayan ay amin na pong tinanggap ngayong mga oras na ito. Salamat, ang kapurihan at kadakilan ay tanging sa iyo lamang aming Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po sa bawat isa. And again, Merry Christmas and a prosperous New Year. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila at banal, Panginoon, marami pong salamat sa kalayaan na maidudulog po namin sa iyo ang maraming bagay sa pamamagitan ng panalangin. Lord God, sa gabing ito, pinapanalangin po namin ang bansang Pilipinas. Sa pangunguna po ni Pangulong Duterte o God, sa mga nalalabing panahon ng kanyang paglilingkuran sa aming bansa, patuloy na bigyan mo po siya ng karunungan na nagmumula sa iyo para sa lahat ng desisyon na kanya pong gagawin. Kasama po ang mga namumuno sa bawat sangay ng gobyerno o God. Give them knowledge, wisdom, and understanding po na nagmumula sa iyo upang ang lahat ng desisyon ay maging naayon po sa iyong dakilang kalooban. O God, patuloy na bigyan mo po sila ng pagkakaisa na nagmumula sa iyo, aming Ama. At sa nalalapit pong eleksyon sa 2022, O God, ngayon pa lang, Panginoon, bigyan mo po kami ng discernment na nagmumula sa iyo upang, Lord, ang mga tamang tao na iyong nais iluklok sa pwesto ang amin pong iboto, yung mga tao na handang maglingkod po ng tapat, Panginoon, sa aming bayan. Naniniwala kami, Lord, na ito po'y magkakaroon ng katagumpayan, ang eleksyon na to, magkakaroon ng kaayusan sa tulong mo, aming Ama. At salamat, Lord God, dahil ngayon pa lang naniniwala po kami na sino man ang taong ilalagay mo doon ay magiging daan po sa pagbabago sa aming bansa, sa lalo pang ikauunlad nito, Panginoon. Lord God, nilalapit din po namin sa iyo patuloy ang COVID-19 sa aming bansa at sa buong mundo, Panginoon. Panginoon, patuloy na ingatan mo po ang bawat frontliners na meron pa rin direct contact sa mga tao na nakakaranas pa din po ng sakit na ito. Lord God, sa mga frontliners na lagi pong kasama sa pag-vaccine, O God, kayo po yung magbigay sa kanila ng pag-iingat at proteksyon na nagmumula sa iyo. At Lord, naniniwala po kami na ang bawat isa, Panginoon, ay kayo po yung patuloy na magiging proteksyon, Panginoon. Kayo po yung magbibigay ng kumpleto ring kagalingan sa mga nakakaranas pa nito, aming Ama. At Lord, patuloy na lumalapit din po kami sa iyo para po sa bansang Israel. Lord God, ito po yung orasan ng iyong pagbabalik at hindi po kami magsasawa na idulog sa iyo ang bansang Israel na iyong minamahal. Lord God, sa pangunguna rin po ng namumuno dito, patuloy rin, Lord, na bigyan mo sila ng karunungan para sa pamamalakad sa bansang ito. Sa mga gusto pang sumakop dito, kayo po, Panginoon, na magbigay ng protection, O God. And Lord, ang bawat mananampalataya ay huwag makalimot sa iyong mga kabutihan na ginawa sa bansang Israel. Patuloy, Lord, na magsilbi silang ilaw sa mundong ginagalawan, Panginoon. Nang sa gayon, maalala po nila na ikaw yung Diyos na dakila at Diyos na maaasahan sa lahat ng panahon. Dalangin po namin sa bansang Pilipinas at Israel na marami pa pong mananampalataya ay patuloy na manalangin at magkaisa sa pagdulog ng mga bansang ito sa iyo, aming Ama. Salamat, Lord, dahil alam po namin ang lahat ng ibinilib namin sa iyo ay magkakaroon po ng katuparan, Panginoon, ayon sa iyong dakilang kalooban. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Muli po tayo po ay mananalangin sa mga Panginoon na ating pong itataas sa trono ng mahal na Diyos na COVID-19. Panginoon, kami po ay nakalapit sa iyo, itinataas po namin sa iyo ang aming pong naranasan ang COVID-19, Panginoon, na nagpabago
Diyos, salamat po sapagkat Ikaw ay nagbigay sa amin ng tunay na kahalagahan, Panginoon, ng relasyon sa iyo. At Ikaw yung nagmulat sa amin ng kahalagahan, O God, ng pagkakaisa, yung pagtutulungan. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa kabila ng pandemyang ito, ay narito kami ngayon, O God. At sa aming new normal na buhay, Panginoon, ay napatunayan namin, O Diyos, ang kapangyarihan mo na kung wala, Panginoon, sa amin, hindi po mangyayari, O Lord, ang pagbangon, Panginoon, naming mga narito na mga nilikha mo, O God. Salamat po, O Diyos, sa kaligtasan na pinagkaloob mo. Bagamat merong karanasan ng marami po sa COVID-19, Lord, unti-unti, bagamat hindi po, Panginoon, na totally na wala na, Panginoon, ang virus na ito. Although meron pa, Panginoon, na variant, O Lord, na panibagong virus na kumakalat. Subalit alam ko, Panginoon, ito ay matatapos din sapagkat Ikaw ang tumatapos ng lahat ng mga bagay. Ikaw ang pasimula at Ikaw ang mawakasan ng lahat, Panginoon. Kami po ay naniniwala, Panginoon, na Ikaw yung bibigay ng kalugtasan ng Diyos na matagal na namin hinihingi ang pagkawala ng virus na ito. At alam ko, O Diyos, dito rin po namin napatunayan yung kapangyarihan mo na kailanman ay hindi maaari, Panginoon, na makapanay ang gawa ng away. Sa iyo po, Panginoon, ang katarungan. Sa iyo po, Panginoon, ang kahatulan, Panginoon. At Ikaw, Diyos, ang nagmulat sa marami, Panginoon, na tunay na ang pakikipagrelasyon sa iyo ay siya lamang, Panginoon, ang magbibigay ng kagalingan sa aming lahat. Salamat po, Panginoon, at sa mga buhay na binawian, Panginoon. Binawi mo, Panginoon, ang kanilang mga buhay. O Diyos, alam ko na nandun na siya sa piling, Panginoon. Sa piling mo, lalo na, Panginoon, ang iyong anak, ang mga taong nanampalataya sa iyo. At alam ko, Panginoon, na unti-unti kami, Panginoon, ay makaka-recover sa crisis na ito namin pong naranasan. O Diyos, patuloy mong bigyan, Panginoon, ng sapat na pagtitiwala ang bawat isa sa magagawa mo sa aming mga buhay. At patuloy, O Diyos, na sa mga darating mga araw, patuloy mo pong lilinisin, O Diyos. At higit sa lahat, ay patuloy, Panginoon, na ang mga tao ay Ikaw ay patuloy na hanapin. Patuloy na kanila pong asamin sa kanilang mga buhay, sa aming mga buhay, yung presensya mo, yung kabutihan mo, Panginoon, yung pagliligtas mo, God. At sa aming pong buhay na ito na ipinagkaloob mo, Diyos, nawa nga po ay gamitin namin ito, Panginoon, upang Ikaw ay mabigyan ng karangalan, upang Ikaw ay mabigyan ng kapurihan, sapagkat, Lord, wala pong iba na maaari pong magbigay sa amin ng kagalakan, ng kaligtasan, at ng kapayapaan, kundi Ikaw lamang. Lord, salamat po sa iyo sapagkat dahilan po, Panginoon,
Diyos, sa mga araw na darating, alam ko po na magaling po ang wala, Panginoon, ang virus na ito. At nagmamahalan po, Panginoon, ang inagpis. Puno, Panginoon, ang kalungkutan ng mga nabuhay ng buhay dahil sa virus na ito. Sa pagkakagawa ng mulat sa mata ng marami, sa kaisipan ng marami, na ikaw lang ay Panginoon Diyos, at walang ibang Diyos ang ikaw lamang. Marami po salamat ulan, at patuloy po, Panginoon, na iyong pag-asa na pinagkakaloob sa amin ay patuloy namin aasamin sa bawat araw ng aming buhay. Habang buhay, Panginoon, bibigyan mo ng hininga, yung pag-asa rin ang mawawala sa amin. Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyo. Salamat po, Diyos, makapangyarihang Diyos, sa pagpapasaya sa iyong anak, si Jesus Christ, ang aming Panginoon. Isang matatag na buhay na mayroong matatag na pagtitiwala sa iyo. Maraming pong salamat. Sa iyo lang po ang papuri, itinataas ka po namin. Sa anumang aspeto, sa anumang sitwasyon ng aming buhay, tinuruan mo kami na ikaw ay pasalamatan at papurihan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, Panginoon, kami po ay patuloy na nananalangin sa iyo. At ako nga po ay humihiling sa iyo na sa mga sandali ito. Panginoon, karapat-dapat nga po ako sa paglapit sa iyo. Linisin mo po ako, Panginoon, ng walang dugo. At kung ipapanalangin ko po, Panginoon, maging katanggap-tanggap sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, sa mga oras na ito, dalating pinapanalangin ko po sa iyo ang aming pong bahay sa mga ang aming pong church na ito nga po, Panginoon. Dalangin ng Panginoon na pagkaloob mo ang aming church building. Lord, alam namin, Panginoon, na ito yung tagal na namin hinihiling sa iyo. Kaya Lord, dalangin ko po, Panginoon, ang katuparan natin, Panginoon, ay mangyari mo po, Panginoon. At Lord, kung ano man po, Lord, yung lahat-lahat na kailangan dito, financial na pangailangan, yung mga tao na gagawa nito, Panginoon. Alam namin, Panginoon, Lord, na sinasaayos mo na lahat po, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, Lord, na ito'y masisimulan na at mangyayari na po, Panginoon, Lord, na kami nga po ay magkakaroon na ng bagong church, Panginoon. Alam namin, Panginoon, ito'y kailangan pa, Panginoon, ng aming mga anak, Panginoon. Dahil dumarami na nga po, Panginoon, Lord, yung mga tao nakakakilala sa iyo. At kailangan na po ang bahay sa mga Panginoon. Kaya, Lord, alam ko, Panginoon, Lord, na kikilos ka na po, Panginoon, upang ito nga po, Panginoon, ay mangyari, Panginoon, Lord. At dalangin ko rin po, Panginoon, ang lahat-lahat na activities dito po sa aming church ay iyo pong sasamahan kami, Panginoon, kung papaano po ang planuhin ito, Panginoon, Lord, sa aming church na magkakaroon po lahat ng katagumpayan, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang nagtatag nitong sambahan ito, Panginoon. Kaya, Lord, lahat po ng activities dito, Panginoon, Lord, ibibigyan niyo po ito, Panginoon, ng kaayusan, Panginoon, Lord. Salamat po sa aming bahay-sambahan ito na pinakakaroon ng Panginoon, Lord. Patuloy nga po, Panginoon, Lord, na hinihiling namin, Panginoon. At ito nga, alam ko, Panginoon, Lord, na ito binigyan mo na po, Panginoon, ng katuparan, Panginoon. Salamat po, Panginoon ko, Lord. At Lord, inilalapit ko rin po, Panginoon, unang-unang amin po mga tagapanguna, Panginoon, Lord, na alam namin, Panginoon, na walang inisip, walang hinangad, kundi ang ikabubuti po, Panginoon, Lord, ng bawat isa, Panginoon. Ang aming pong Pastor Mary at Pastor Buddy, Panginoon, Lord. Kaya dalangin ko, Panginoon, yung kanila nga pong buhay spiritual, Panginoon, Lord, patuloy mga po patatagin, Panginoon, Lord. At ang kanila pong physical, Panginoon, at ang katawan, Panginoon, Lord. Yung kagalingan, Panginoon, Lord, kalusugan po, Panginoon, Lord, ipagkaloob mo po sa kanila, Panginoon. Upang sa gayon, Panginoon, ang kanila nga pong ministry, Panginoon, Lord, ay patuloy na magampanan, Panginoon.
Salamat po sa buhay nila na kung saan walang inisip kundi ang amin pong kapakanan, Panginoon Lord. Ang kami nga po, Panginoon Lord, ay mabigyan ng kaalaman patungkol po sa iyo, Panginoon Lord. Kaya Lord, pagpalain po ang buhay nila, maging kanila po mga anak, Panginoon Lord. Dahil alam namin, Panginoon Lord, na hindi po magiging matagumpay ang aming pong church, Panginoon, kung wala sila, Panginoon. Kaya dalangin namin, Panginoon Lord, yung patuloy na karunungan ay pagkaloob sa kanila, upang ma-impart sa amin, Panginoon Lord, ang lahat po, Panginoon Lord, na kanila po. Naisin na kami nga po ay maturuan, Panginoon Lord, patungkol po sa inyo sa iyo. Kaya namin na napakahalaga po, Panginoon Lord, ng gampanan nila, Panginoon Lord. Pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon Lord. Salamat po sa kalakasan, sa usulan na pinagkakaroon mo sa kanila, Panginoon. At higit sa lahat po ang kanilang Espiritu, Panginoon. At hindi din ilalapit mo sa iyo, Panginoon Lord, ang mga leaders, Panginoon Lord. Kasi ang katulad ng aming Panginoon. Kailangan ko rin po, Panginoon Lord, ang pagkakaisa, Panginoon Lord, ang bawat leaders, Panginoon Lord, ay pagkakaroon, Panginoon Lord. Kami naniniwala, Panginoon Lord, sa karunungan na pinagkakaroon sa bawat leader. Ito po yung mga gamit, Panginoon Lord, na alam ko sa iyo, sa iyo, Panginoon. At dalahan ko yung pagkakaisa, Panginoon Lord, ng bawat leaders, yung mga salamat po, Ama. Dahil nakakapagod sa buhay namin, Panginoon Lord. Kaya dalahan ko po, Panginoon Lord, ang Espiritu ng buhay, pagpilihan ko sa bawat leaders, Panginoon Lord. At siyempre po, Panginoon, yung kalakasan, kalusugan ng buhay sa iyo, yung pagkaloob ng mga Panginoon. Salamat po at huwag mo pong pagkukulangan ng bawat isa, Panginoon Lord. Lord, protection, Panginoon, sa bawat leader, Panginoon Lord, na tinalagang namin sa mga Panginoon, patuloy mo pagkakaroon, Panginoon. Kaya kami naniniwala, Panginoon Lord, na sa bawat akbayan namin, Panginoon, ang banal mong Espiritu, Panginoon Lord, ang patuloy po mag-dictate, Panginoon, sa lahat po ng aming mga desisyon at pagtulong sa aming pagtagumpay, Panginoon Lord. Maraming salamat po, Panginoon Lord. At ako naniniwala, Panginoon, ang katagumpayan po, Panginoon Lord, na aming mga hinihiling sa iyo, Panginoon Lord, ay pinagkaloob mo na po, Panginoon. Maraming salamat po. Hindi lang po aming sa aming dalangin, Ama, sa matamis na Panginoon ng sa Jesus. Amen. Atin kong ipanalangin ang mga departments ng ating simbahan. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po o Diyos dahil ikaw po ay narito kasama po namin at nakikinig po sa aming mga panalangin o Diyos. O God, sa aming pong simbahan, Panginoon, salamat po o God dahil ikaw po ang nagtuturo sa amin ng kaparaanan upang malaya po, Panginoon, ng iyong pong gawain ng galing may isang tuparan, Panginoon. Lord, sa bawat departments po ng aming local church, una-una na po sa mga katatayan, sa UFM, Panginoon. Lord, salamat po sa buhay ng aming mga katatayan, Panginoon, na matibay, Panginoon, na nagiging sandigan ng bawat tahanan, Panginoon. Dalangin ko po na mas pag-alabin mo ang kanilang relasyon sa iyo, Panginoon, at sila po ay maging tunay na tagapanguna, Panginoon, ng bawat tahanan. Mailid po ang bawat tahanan sa tunay na paglilingkod po sa iyo, Panginoon. Dalangin ko rin, O God, na sa kanila pong mga hanap buhay, ikaw po, O Diyos, magbigay ng tunay na kalakasan na nanggagaling sa iyo, Panginoon, sa kanila pong hanap buhay para po sa bawat pamilya, Panginoon. Tulungan mo nga po sila, Panginoon. And Lord, sa bawat gawain po ng departamentong ito, Panginoon, ikaw po ang manguna, O God. Ikaw po ang maitaas, Panginoon. Dalangin ko, marami pa pong katatayan, O God, ang makakilala sa iyo, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, sa mga kananayan. Lord, salamat po sa mga kananayan na sa dami po ng kanilang bilang, sila po ay patuloy na nagpapatuloy sa paglilingkod sa iyo, Panginoon.
Lord, dalangin ko po na matulungan mo po sila, O God, sa kanilang bawat pamilya, Panginoon. Bigyan mo po sila ng kalakasan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Yung karunungan kung paano po nila matutulungan ng kanilang mga anak, Panginoon. Maging sa mga kananayan po na naghahanap buhay, bigyan mo po sila, Panginoon, ng karunungan, katalinuhan, kalakasan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. And Lord, ang kanila pong mga programa, Panginoon, pag-alabin mo po ang lahat ng ito upang, Lord, sa bawat gawain ito, ikaw pong maitaas, Panginoon. Lord, we pray for more souls, O God, sa mga kananayan po, Panginoon. Lord, ganun din po sa mga kabataan, Panginoon, salamat po sa dumadami ring bilang ng mga kabataan. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na mag-increase po ang pananampalataya ng bawat kabataan sa iyo, Panginoon. Yung pagkakilala po nila sa iyo, O Diyos, O God, ay mas lumalim po, Panginoon. At nawa, O God, anuman po yung temptations, Panginoon, mga trials, maging sa kanila po mga pag-aaral at hanap buhay. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw pong tumulong sa kanilang maligtas ito, Panginoon. Lord, tulungan mo po sila na mas pakinggan, Panginoon, ang tinig, O God, na nanggagaling sa iyo, higit po sa sanlibutan ito, Panginoon. Lord, salamat po dahil alam ko ang bawat kabataan po ay gagamitin mo upang, Lord, lalo po pong ma-expand ang iyo pong kaharian dito po sa lupa, O God. Maging sa mga bata, Panginoon, kami po ay dumudulog sa iyo para po sa buhay ng bawat bata, Panginoon. Lord, dalangin po namin amidst, O God, sa mga restrictions, sa mga hindrances, Panginoon. Alam namin, O God, na hindi po mapipigilan ang pagkalat po na iyong salita maging sa mga bata, Panginoon. We pray, Lord, for yung mga tao po na tinawag mo para po, Lord, makalaga sa mga bata. Lord, bigyan mo po sila ng kasigasigan, Panginoon, at ang mga bata, Panginoon, maging bukas din po ang puso ng kanilang mga magulang upang sila po ay makakilala po sa iyo, Panginoon. Salamat, O God, sa iyong palagiang protection sa kanilang God. Maging sa mga iba pa po ministries, Panginoon, sa worship ministry, sa audio ministry, Panginoon, maging sa media ministry, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, na patuloy ikaw po, O God, na mag-sustain sa lahat ng mga ministeryo ito. O God, sa lahat po ng mga lingkod mo na ginagamit mo sa bawat departamentong ito, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, yung patuloy na eagerness, O God, yung burning desire na maglingkod po sa iyo, Panginoon. Nawa ang bawat puso po ay maging handa, Panginoon, na maglingkod sa iyo 100%. Ibigay po yung best namin, Panginoon, para sa kaluluwalhati ng pangalan. Salamat, O Diyos, sa mga taong patuloy na pong ginagamit para po sa iyong uwasan, Panginoon. Lord, maging sa lahat pa po ng mga departments na hindi ko po nabanggit, Panginoon. Dalangin ko, Lord, yung pagsama mo, Panginoon, sa bawat tagapanguna, Panginoon. Ikaw, Lord, ang magbigay ng wisdom, Panginoon, and understanding na nagagalit po sa iyo, Panginoon. And I pray, God, na sa lahat po ng departments na ito, ikaw pong maligtas. Salamat po, Panginoon, at nawa, Panginoon, yung kalooban mo pong manatili na masunod, O God, sa lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So, natapos na po ang ating mga prayer items at ngayon tayo naman po ay daraho na sa ating isa pa ng gawain, yung ating pagbibigay, yung ating offering. Kunin po natin yung ating kanya-kanyang kaloob at ito po yung ating panalangin. Sige po, maraming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay naandito upang papurihan ka, upang sambahin ka, upang itaas ang iyong pangalan. At hayaan mo, Lord God, na sa pagkakataong ito, ang bawat isa, Panginoon, kami po ay magkakaloob sa iyong harapan. Tanggapin niyo nga po itong aming mga hain sa inyo upang, Lord God, kami po ay makabawi, Panginoon, sa mga kabutihan na patuloy mong ipinaparanas sa amin. Makabawi kami, Panginoon, sa biyaya na patuloy niyo pong ibinubuhos sa bawat isa. At hayaan mo, Panginoon, na ang mga kaloob na ito, Panginoon, ay magamit, Panginoon, sa marami pang gawain ng aming bahay-sambahan. At hayaan mo rin po, Panginoon, na ang bawat isa, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, patuloy po naming maranasan yung rumaragasang pagpapala na nagmumula sa inyo, Panginoon. At patuloy niyo pong pagpalain ang buhay ng bawat isa. Lord God, maraming pong salamat. Ito po ang aming nagkakaisang sama at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.
Sige po, tayo po'y dumako sa ating pangwakas na panalangin. Panginoon, patuloy ka po namin pinupuri, Panginoon nakita at sinasamba sa ating Panginoon. Salamat sa pribilehyo, Panginoon, na pinagkaloob sa amin upang makapag-aral, makapagpuri at makapanalangin, Panginoon. Lord, naniniwala kami na lahat ng aming nilulog sa iyo, tinunin mo na, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa buhay ng lahat ng kapatiran ng mag-isa. Sa gawain ito, patuloy na katagpuin mo sila at patuloy mo silang ingatan sa araw-araw at pagpalain sa kanilang mga hanap buhay, Panginoon. Patuloy mo kami kabayan sa gabing ito sa aming pamahinga. Kayo po yung patuloy na sumama, kompletong kalakasan na patuloy mo yung pagkalaw sa amin, para sa pagharap namin sa araw ng bukas at baon namin ng iyong gabay at lakas, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyo na po yung pinakamataas na papuri, pagdakita at pagsamba sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.